So muli, maging sa lahat po na nanonood online, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. And we pray that the Lord will continue to bless you habang ginaganap po ninyo ang inyo pong tungkulin sa inyo pong mga tahanan. Alright, so before we go to the Word of God, siguro naman po ay napanood po natin sa atin pong mga television sets ang situation po ngayon sa Israel, kasalukuyan pong nakakaranas ng problema ang atin pong mga kapatiran, especially in Israel, dahil kasalukuyan po ang giyera nila laban sa Iran. And alam naman po natin, ang sabi po ng Bible, He who bless Israel, the Lord will bless them. And let's continue to pray and intercede na ito pong gusot po nila ay humupa na at nang wala na pong maisakripisyong mga buhay dahil alam naman po natin, wala hong nagtagumpay sa giyera. Marami pong mga casualties, mga bata na nadadamay, naiipit at marami din po tayong mga kababayan na nandun sa Israel na ngayon ay talagang they are really praying na sila po ay maligtas. So before we go to the Word of God, shall we all rise? At tayo po ay mananalangin sa Panginoon na iligtas po niya ang kanyang bayan. Alam naman po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang laban po na ito ay hindi po laban ng politika. Ito po ay labanan ng evil against righteousness. And the Word of God says, tayo po na mga lipi ni Abraham, we are spiritual Israelites because we believe ang Israel ay piniling bayan ng Panginoon. So shall we just pray and intercede? Hallelujah. God, we call upon your name. Kami, Panginoon, na pinili mo. Kami, Panginoon, na tinawag mo. Kami na niligtas mo, Panginoon. At pinangakuan mo, kami ay lipinis ng bayan ng Israel. Because we are adopted sons and daughters of God. And so, Lord, we also believe na ang mga salita na binigay mo sa Israel, Panginoon, ay mga salita na amin pong tinanggap. Dahilan kung bakit kami ay naligtas. At sa araw nito, Panginoon, kami ay nakakatawag sa iyo ng Ama. God, we are calling upon your name. We are calling upon the name of the Lord. Sapagkat ikaw nagsabi, if we call upon your name, you shall save us. Lord, as your people in the Philippines, we lift our voices to you, calling upon your name. Have mercy, O God, sa bayan na pinili mo. Kahabagan mo, Panginoon, ang bayan ng Israel. Sa marami ng pagkakataon, nakikita namin ang pagliligtas mo. Mula, Panginoon, sa mga ninuno namin, panahon ni Moses hanggang kay Joshua, hanggang sa kasalukuyan. Your promise, Lord, that you will never leave nor forsake your people. So we're standing before you today, O God. In the name of Jesus, we pray. Send forth your angels to minister, O God, to your people in Israel. Magpadala ka, Panginoon, ng spiritual heads to protect, Panginoon, ang bayang pinili mo. At ang aming dalangin, O Lord, sa oras po na ito, makita namin, maranasan din po ng aming mga kababayan sa Israel ang kaligtasan na inyo pong pinagkaloob na sa kanila noon pa man. O God, in Jesus' name, take full control, maging Panginoon sa mga missiles and rockets na pinapalipad laban sa kanila. Father God, we pray, may you cover the whole Israel, O God, with your power, with your very presence in the name of Jesus. And we rebuke every negative words uttered against Israel. And God, today, God, we speak blessing for your land. We speak blessing, O God, for your chosen people. At Panginoon, ang aming dalangin sa araw po nito, ikaw, Panginoon, ang mag-supply ng lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, magtayo ka, Panginoon,
ng maraming mga warriors, O God, spiritual warriors to fight for the battle, Panginoon, ng Israel. And God, we believe ang pangalan mo, Panginoon, ay patuloy na maluwalhati. Ang pangalan mo, Panginoon, ay patuloy na magtatagumpay. Sapagkat, O Diyos, Ikaw ang nagsabi, no weapon has formed that will prosper against us, your people. So, Lord God, in the name of Jesus, thank you, O God. At sa oras na ito, Panginoon, ang aming dalangin, lukuban mo ng iyong kapangyarihan ang lahat ng mga pinilit, tinawag mo, Panginoon, the chosen people of God, not only in Israel, kundi sa buong mundo, Panginoon. At ang aming dalangin, your salvation be upon us all. Lord, we thank you and we entrust to you ang bayan ng Israel, ang lahat, Panginoon, ng mga niligtas mo. At ang aming dalangin, O God, ang pagliligtas mo ay patuloy naming maranasan. Protect every child, Panginoon. Protect mo, Panginoon, ang bawat family. At Panginoon, sa oras po nito, inaangkin namin ang tagumpay na ipinagkaloob mo na sa bayan ng Israel ngayon pa lamang. Salamat, O Lord, and to you we bring back all the praise, all the glory, in the name of Jesus, and everyone will say, Amen. Hallelujah. You may be seated, please. Okay, so let's go to the Word of God. Let's open our Bibles, please, in 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. And let's start reading from verse 17 hanggang po sa verse 18. Ang sabi po ng Bible, therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. Verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Ulitin nga po natin basahin ng verse 17. Ang sabi po ng Bible, dear friends, since you already know this, ano po yung this na yan? Yung kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Sabi po ng Bible, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. Natutuwa po ako doon sa awit kanina. Ang sabi po niya, ang krus ay nakatayo pa rin. Ang tomb ay still empty. And whether you like it or not, ang tagumpay ay pinagkaloob na ng Diyos sa atin. Can I hear amen? Okay? Kahit pa po sa tingin natin, tayo po ay talunan, meron pong tagumpay na ginawa na ang Panginoon sa atin 2,000 years ago. The cross is still standing, the grave is still empty. Ito po ay patunay na nagtagumpay na po tayo. Kaya po sinabi ng 2 Peter chapter 3 verse 17, we have a secure position. Sabihin mo nga sa katabi mo, you have a secure position. Kailan nangyari yan? Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, we have a secure position. Ano hong ibig sabihin? We already overcome ang lahat ng laban ng buhay, even death, even sickness and diseases, ipinagkaloob na ng Panginoon sa atin ang lahat ng mga tagumpay. Now, my brothers and sisters, this is our secured position. Na anuman ang mangyari, anuman ang magaganap, kahapon, ngayon, magpakailanman, we have a secure position. Are you happy for this? Pero, meron po siyang paalala sa verse 18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Pinapaalalahanan po tayo ni Peter, ganun pa man na meron na po tayong secured position in the Lord. But still, we need to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kinakailangan ang paglago, kinakailangang lumago, kinakailangang tumanda,
kinakailangang ma-develop until we reach that perfection na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Because whether you like it or not, ano ho sabi ng Bible? We are all created in the image of God. Ano ho yung image ng Panginoon? Okay? Hindi lamang yung kagwapuhan at kagandahan, kundi yung atin pong secured position because we are the people of God. Okay? So, kinakailangan po merong paglago sa Panginoon. So, shall we just bow our heads and let's pray, Lord, may you bless the word na amin pong papag-aralan ngayon. May you prepare our hearts and may you prepare our spirit, even our bodies, that as we receive your word today, I pray, O God, that your word will minister to us. That even, O God, your very perfect will, that we will grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Let it be happen. Let it be done. Maganap, Panginoon, ang layunin mo na ito upang kaming lahat ay manatiling matatag at matagumpay sa aming pong buhay. Salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everyone, lahat po tayo excited sa tinatawag na growth. Amen? Sabi nga po natin, growth. All aspects of our life, gusto po natin na ang atin pong stand, ang atin pong pagkatao ay matatag. Even in our finances. Excited po ba tayo na tayo po ay lumago ang atin pong mga finances? Okay? Sa mga grown up, sa mga visionaries, they always have the evaluation, paano ba lumaki ang aking finances from last year to now. Okay. So, yun pong mga marurunong ay meron po silang graph na ginagawa. Minomonitor ang kanila pong mga bank accounts. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, minomonitor yung kanilang bank accounts. Okay. Magkanong assets, magkano na idagdag sa ating bank account, sa ating pong savings. Yung iba naman ay wala na akong pakialam sa savings kasi talaga ang hirap mag-save. Hello? May kausap pa rin po ba ako? Pero alam nyo, sinubukan ko pong mag-save ng piso-piso. At nakakatuwa, sa isang taon ay nakaipon po ako ng isang salop na piso. Eh sabi ko, kung magagawa mo pala sa piso, ay po pwede mong gawin sa 10, pwede mong gawin sa 20. At kapag nakapag-ipon ka ng isang salop na 20, iba po ang bilang nun doon sa isang salop na piso. So sabi mo nga sa katabi mo, kaya mong palaguin ang finances mo kung gusto mo. Can I hear amen? Can I hear amen? Yung nagsasabi ng mahirap, kasi hindi mo sinubukan at hindi mo ginawa. Yung iba naman ho ay minomonitor yung growth, yung situation ng kanilang health. Kaya yung iba, maya-maya, nagpapacheck up. Okay? Minomonitor ang kanilang sugar, ang kanilang blood pressure, ang kanilang, uric acid and everything. At nakikita mo, after having your check-up, nakikita mo kung ano, yung sitwasyon mo. Okay? May mga iniinom kang mga vitamins para i-replenish yung mga deficiencies ng iyong health. And that's good. At kinakailangan mong gawin yan dahil ang dami pang pinagagawa ang Panginoon sa atin. Alright? Yung itsura po natin, diba? Kaya nga tayo nagpapagupit, kaya nga yung iba talagang binabantayan ang kanilang kilay. It's because we really want to look good. Gusto nating maayos po tayo. Kaya po, may kakilala nga po ko dyan, pag sumikip na yung pantalon, hindi na po siya kumakain. Pag lumawag na ulit, kain na naman siya. Tago natin sa wag na. Okay? So, growth is very important. Amen?
Alam niyo po ba na napakahalaga na pinag-uusapan po natin ang mga bagay nito? Kasama po ito sa mga basic na pagtuturo na kinakailangan po nating maunawain. Dahil alam niyo kapatid, kaibigan, napakalaking issue sa Diyos na tayo po ay kinakailangang lumago sa atin pong buhay Kristiyano. Now, let's go dun po sa financial side. Nakakabahala kapag yung finances po natin ay hindi na po balanse. Kapag hindi po lumalago ang finances po natin, nakakabahala po yan. Listen to this. Tayo po ng mga tatay, tayo ng mga nanay, sa ayaw at sa gusto mo, yung mga anak mo lumalaki. Tama? Habang lumalaki sila, lumalaki ang kanilang pangangailangan. Okay? Bigyan kita magandang halimbawa. Yung mga anak natin, especially boys, nung sila po ay mga bata, short lang ang gamit papuntang school. Ngayon, magpapantalon na sila. Dati-rati, okay na shampoo sa kanila. Ngayon, hindi na. Kinakailangang may wax ang kanilang buhok pagpasok sa school. At alam mo, bilang tatay, hindi po pwedeng hindi mo i-observe yung paglago ng iyong mga anak at kinakailangang palaguin mo din ang iyong finances. Can I hear amen? Can I hear amen? Nung nag-asawa ang babae at lalaki, sila lang dalawa. Nung nagbuntis, nag-umpisa na ang paglaki ng pamilya. Pero kung hindi mo napapalaki ang finances mo, may problema ka at mas may malaking problema na darating sa'yo. That's how important financial growth na kinakailangan hong ma-observe po natin kung gusto po nating maging mapayapa ang buhay natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Hindi lamang in the side of finances, sa financial po natin. Masarap mag-asawa, pero alam mo, kinakailangan kasama sa paglago ng nag-asawa ang paglago ng kanyang isip. Magbabago ang mood ng partner mo sa buhay. Kung hindi mo palalaguin ang isip mo, ang pasensya mo, okay, magkakaproblema kayo balang araw. So, ganyan po kahalaga ang growth. That's why Peter reminded us that we, the people of God, we need to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Sabi nga po natin, sabi mo nga sa katabi mo, grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi po lamang ito pakiusap, but it is a command from the Bible that whether you like it or not, as people of God, you need to grow in the grace. And you need to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Very important po yan. Dahil kapag hindi ka na lumago sa buhay Kristiyano mo, hindi ka na lumago sa grasya ng Panginoon, sa knowledge mo sa Panginoon, you will be having big problem in your Christian life. Amen. Okay, balik tayo sa finance. Kapag mas malaki na ang gastos mo kaysa sa kita mo, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka na magiging masaya. Pag malaki na gastos mo sa Shopee kaysa doon sa allowance mo, may problema ka. At alam mo, yan ho ang problema ng maraming tao sa mga panahon na ito. Kapag mas malaki na yung utang mo sa credit card kaysa dun sa balance mo, that will be a big problem. At alam mo kung paano mo ito labanan? You need to have the knowledge dun po sa buong sitwasyon mo. Yan ho ay katotohanan. Now, gusto ko pong i-connect ito. Okay? A lot of people today are suffering. Actually, in their Christian life, it is all because hindi po sila ganun ka-sensitive dun po sa kanilang situation. Marami pong nagsasabi,
Tataka ako, bakit pag nasa church ako, may iba. Pag worship time, worship na worship sila. At nadadama nila Holy Spirit. Bakit ako pag worship time parang wala? Di niyo po ba napansin yan? Bakit yung iba excited mag-share ng word? Bakit ako hanggang ngayon wala ako nasisharean? Every time na gusto ko mag-share, nauunahan ako ng hiya ko. Di po ba natin napapansin? Araw ng linggo, 9:45 na. Ang gawain ay 10:00. Pero bakit para wala akong guts pumunta sa church? This is not a normal feeling. It is a sign ng isang Kristiyano ay hindi na po lumalaki. Can I hear amen? Can I hear amen? Yung okay na lang sa'yo na manood online at hindi ka na pupunta sa fellowship, it is a sign ng isang Kristiyano ay tumigil na sa paglago sa kanyang buhay Kristiyano. Pastor, di ba online naman eh? Walang masama po sa online. Okay lang po yan. Pero alam mo, para ka bang yung, ano ba tawag nila doon sa pagpapainitan ng pagka-winter? Yung pugon, gusto mo magpainit, pero nanonood ka lang, nakikita mo, yung mga nandun, naiinitan, pero ikaw nanood ka, nakita mo, pero hindi ka naman naiinitan. Hindi mo na-feel. Now, brothers and sisters, gusto ko lang pag-usapan natin ang mga bagay na ito dahil, especially now, na tayo po ay, we are now living in the last of the last days, that if we are not sensitive enough of our situation as Christians, baka lang po natin okay pa tayo, ready for the rapture, pagkatapos lahat na rapture na iwan ka, baka hindi na po natin maiaayos ang buhay Kristiyano po natin. So today, I just want to share again a very basic idea, a very basic na katuruan kung paano po natin painitin ang atin pong buhay Kristiyano. Dahil sa totoo lang, sa mga panahon po na ito, nandun po ako sa Thailand 2 weeks ago. Tuwan-tuwa po ang tawag doon? Tuwan-tuwa po sila doon sa kakayanan nilang magbago ng riyan ng tao. Mabuti na lang 1 week lang kami doon. Kasi kung nagtagal pa siguro kami, mag-iiba po yung orientation namin. Nakakalungkot dahil very proud ang marami po sa kanila. Yun pong kakayanan nilang they're so proud of their LGBTQ. Na ngayon sa Pilipinas ay ganyan din. At nakakalungkot, may joke po akong narinig. Yung isa daw pong bakla, sabi niya, Christian din ako dati. Pero ngayon, Christy na siya. Di po yung Christian, pangalan pala niya Christian. Tapos hindi po nagtagal ay naging Christy na siya. It's a joke, pero nakakalungkot. Even church people. Kaya po pala pinaalalahanan tayo, after receiving our salvation, dahil sa grace ng Panginoon, meron po tayong secured position. But because we stop in growing as people of God, ang dami pong nawawala sa kalagitnaan ng perfect will ng Panginoon.
Marami po tayong mga naririnig, dating masayang naglilingkod sa Diyos, mag-asawa. Ngayon, nagkaiba na, nagkahiwalay. Pero anak ng Diyos yan. Brothers and sisters, a reminder for all of us. Now, there are a few steps na gusto ko pong sabihin. If you really want to grow at patuloy po tayong lumago sa buhay Kristiyano natin, number one, consider your Bible reading. You consider your Bible reading, how faithful you are. Ano ho sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2? 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi po niya, like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Last time na nagturo po ako dito, nagturo po ako about the Word of God. Kung paano tayo magbasa ng salita ng Diyos, ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa atin. Dahil alam nyo, nakakalungkot isipin, nakakalungkot po na marinig. Ang dami pong mga tao ngayon, they're no longer active or they no longer have the desire of meditating the Word of God. Dahil sa dami po ng inaalok ng sanlibutan sa atin, okay? Kung saan tayo magiging busy, kung saan tayo mag-focus, ang marami pong kapatiran ngayon ay nakalimutan na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng salita ng Diyos. That's why I keep on reminding everyone, as 611 people, I want you to have your own Bible if you come to church. Can I hear amen? Can I hear amen? Minsan natutuwa pa, nakaka-insulto lang ko minsan dahil yun pong mga inaakusahan nating mga cults and occults, mas proud pa silang maghawak ng kanilang mga yung libro nila na puno ng litanya kaysa sa atin ng mga Kristiyano na sabi po ng Bible, the Bible is a food for us. But gaano po ba tayo ka-active sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Again, katulad daw po ng mga babies, we need to crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in our salvation. Kung gusto mong lumago, sound check. Okay. If we really want to grow in our salvation, ang sabi po ng Bible, the only way that we can grow is that reading your Bible. So sabi mo nga sa katabi mo, read your Bible. Ano yung tinuro natin last week? You need to read it lovingly. You need to read it meditatively. Okay? Ano sabi ng Matthew chapter 4 verse 4? That man does not live with bread alone, but to every word that proceeds out from the mouth of God. Katulad daw po ng pagkain, ang salita ng Diyos, ganyan din kahalaga sa atin. Kung ang katawan po na ito, pinapakain natin 3 times a day, ganun din salita ng Diyos. We really need to feed ito pong katawan natin ng kanya pong mga salita if we really want to grow in our spiritual life. Kung feeling po natin bumabagsak na ang ating apoy sa paglilingkod sa Panginoon, you better check yung pong gana natin in meditating the Word of God. Can I hear amen? May bilin po si Chris sa akin, Pastor, yung relo mo, yung cellphone mo, yung tablet mo, pag 15%, huwag ka nang papayag na umabot sa 15% ang battery niyan. At 20%, kinakailangang i-charge mo na. Mariing tagubilin. Alam niyo po ba yon?
Ilan ho sa atin ang sumusunod sa bilin na yan? Ako po talagang binabantayan ko. Dahil, mahal kaya cellphone. Okay? Ang hirap kaya mag-invest. Pero totoo, sa atin ngayon, dahil napakahalaga po ng cellphone, lahat ng instruction po sa atin, pati sa pag-charge ng battery, binabantayan nating mabuti. Dahil ang value nung ating pong cellphone, pag nagsawa ka na, ibinenta mo na ulit. Ang presyo pala nun nakabase doon sa life ng battery. Hindi doon sa ganda ng picture mo na nilagay mo sa screen. It's the battery. Kaya may kakilala po ako dito, no? After a few years, after 1 year na kanyang cellphone, papalit na naman siya. Nabibili ng mahal. Kasi alaga niya yung kanyang battery. Di ba, Jen? Oh. And you know, ganyan din po sa buhay Kristiyano natin. We need to check our batteries. Because the value ng Kristyanismo po natin ay nakadepende doon po sa battery natin sa Panginoon. Your power bilang anak ng Diyos. So Bible reading is number 1. Can I hear a man? Sabi mo nga sa katabi mo, yung gana mong magbasa ng salita ng Diyos. Yan ho ngayon ang sukatan kung tayo po ba ay malago pa sa buhay Kristiyano natin o hindi. Okay? Ang tao po ay may 3 bahagi. Ang katawan po na ito, meron tayong katawan, this body, meron tayong soul, meron tayong spirit. The body needs food. Kaya tayo kumakain ng 3 times a day. Pagkasama merienda, 6. Kasama ang midnight snack. Okay? And body needs that. Kaya nga pinakakain natin, ito pong lupang katawan natin ng masasarap na pagkain. Your soul needs the Word of God, yung isip po natin. Okay? Kailangan po niya ng salita ng Panginoon. Gusto po ba nating maging matalino? Punuin mo ang isip mo ng mga salita ng Diyos. That's the only way to do it. The best way na tayo po ay magkaroon ng knowledge and understanding is by reading and meditating the Word of God. And our spirit needs prayer. The more you pray, the more your spirit will become healthy. So, importante po mga kaibigan ang iyong mga Biblia. Kung gusto po nating lumago bilang Kristiyano, importante po na ma-check po natin yung atin pong interest, okay? Yung atin pong desire sa pagbabasa, pagme-meditate ng salita ng Panginoon. Alright? Sa buong maghapon po ba, feeling mo ba incomplete ang buhay mo nang wala ang salita ng Panginoon? You are still healthy. Pero yung 30 days na hindi ka nagbasa ng Bible, I'm telling you, you are spiritually dead. At alam mo, pag nangyari yan, hindi ka na ganun ka-active, hindi ka na ganun yung desire sa pagbabasa ng salita ng Panginoon ay hindi na po ganun kataas, madali po tayong mahulog sa temptation. Madali po tayong dapuan ng kalungkutan. Madali po tayong mataranta. Madali po tayong ma-confuse. And those are the symptoms na tayo po ay lack na ng salita ng Panginoon. Alright? So very important. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ano po sabi po ng Bible? 2 Timothy 3:16 and 17. Ano sabi po ng Bible? All Scripture is God-breathed and it is useful for teaching, for rebuking, for correcting, and training in righteousness. Verse 17.
so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Basahin nga po natin ulit ang verse 16. Can we read it aloud? And is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Bakit daw? Ano sabi ng verse 17? So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Sabihin nga po natin, good work. Say it again, good work. Kapag hindi na o wala na po yung good work na ito, you better examine. Ano nangyari? Kapag ang hirap na pong gumawa ng mabuti, meron pong problema. Can I hear amen? Okay? And we need to be very sensitive on this. Parang tayo lang yan, Pag malabo na mata natin, hindi na tayo makabasa, hindi na tayo makakita ng malayo, o kaya hindi tayo makakita ng malapitan. Pumupunta po tayo sa EO. Anong problema? Papapalit ka ng salamin. Very sensitive po tayo dyan. Especially tayo namang nagmamaneho. Why? Because may abnormalities. Amen. So, ganyan din po sa salita ng Panginoon. So, again, number 1, Bible reading. Number 2, kumusta po ang prayer life natin? Gaano po ba tayo ka-excited mag-pray? Kumustahin mo nga yung prayer life ng katabi mo. How's your prayer life? Paano ka ba mag-pray sa pagkain ngayon? Pagka magkasama-sama po tayo, sino nagpe-pray ng pagkain? Si Kan. Si Kan. Diba? Gusto mong kumain pero ayaw mo mag-pray, ayaw mo magpasalamat sa Diyos. Gaano po ba tayo ka-excited mag-pray? Are we still praying for our families? Ilan ang nagpe-pray pa rin sa kanyang pamilya? Taas nga ng kamay. Yun totoo. Diba? Paano ka mag-pray para sa family mo? Lord, i-bless mo ang aking family. Lord, alam mo naman ang lahat. Diba? Pero minsan, hindi po natin alam kung ano sitwasyon ng mga family natin. Hindi po natin alam specifically what to pray for our family members. Tapos mamaya, pagpunta natin sa church, kausap mo yung cell leader mo. Sister, may problema ang aking pamilya. Wala na pong nag-usap tungkol sa blessing. Ang nag-usap tungkol sa mga problema. Alam niyo kung bakit? Because your prayer life is in trouble. Every time you talk about problem, it is a sign na hindi po ganun ka-healthy ang ating prayer life. Sabi nga po natin, prayer life. Say it again, prayer life. Para bang kwan? Parang sasakyan, wala nang battery. Pag in-start mo, gusto mong pumunta sa malayo, in-start mo yung sasakyan, ayaw umi-start. You know, a lot of Christians today are like that. Okay? Ang hirap pong mag-start, ang hirap pong tumakbo. And the problem is the prayer. Pastor, ano ba tong prayer kasi na ito? Okay? Prayer is a worship to the Father in the name of our Lord Jesus Christ.
Gaano po ba tayo kalapit sa ating Ama? Gaano mo ba kakilala ang Diyos Ama? Okay? If you know who is God, dahil sa nagawa natin yung Bible reading natin, mai-inlove ka na mag-pray lagi sa Diyos Ama. Kung kilala mo ang Diyos na inyo pong binibigyan ng iyong prayer, mas lalo ka mang in love sa pananalangin mo araw-araw. So prayer is an offering of our desires to God for all things lawful and needful, with humble confidence that we shall obtain, that through the meditation of our Lord, alam mo na magkakaroon ka ng answered prayer. Can I hear amen? Dahil walang tumawag sa Panginoon na kanya pong binigo. Walang lumapit sa Diyos na kanya pong tinanggihan. So prayer is very important. If you really want na tayo po ay maging secured sa ating pong position as children of God, we need to check our prayer life. Sinusukat din po natin dapat gaano po ba katibay ang atin pong prayer life. Ano sabi ng Matthew chapter 6 verse 6? When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Can we read this part? But when you pray, go into your room, close the door, pray to your... Alam niyo, nung inaaral ko po ang prayer na to, yung Lord's Prayer, pray to your Father. Sabi nga po natin, your Father. Alam mo, pag manalangin ka, nagpe-pray ka sa iyong Ama, hindi sa ama ng kung sino-sino. Ilan ho sa atin dito ang may tatay na yung madalas kang lumalapit sa kanya at humihingi? Humihingi po ba tayo sa tatay natin? Alam nyo, ito po ang hindi ko nagawa sa buhay. Kasi wala akong tatay. And so, you know, ang dami ko pong mga tatay na naririnig, hindi ka kasi marunong humingi. Pero may mga tatay naman, hingi ka ng hingi. Pero alam mo, kapag ang anak mo hindi na humingi sa'yo, matakot ka na. Baka may ibang tatay na yan. For this past few weeks, yung amin pong bunso, marami po siyang mga sinasabi sa akin na very strange. I say very strange. Nagtrabaho siya sa likod ng bahay, pinasweldo siya ni Claire, binigyan siya 300. Nasira yung cellphone niya, pinagawa ko 700 ang paggawa. So dinagdagan ko ng 400 yung 300 niya. Di ba mamaya lumapit siya sa akin, Dad, yung 300 ko. Sabi ko, pinambayad natin. Sabi niya, ba't mo pinambayad? Di ba, Dad, dapat ikaw ang nagbayad? Kasi anak mo ko eh. Hindi ko po narinig yan kay Ruth at kay Ezra. Sa kanya ko po narinig. Kasi wala kaming deal nung dalawang nauna. Pero ito, mahilig siya makipag-deal. And so I was shocked. Sabi ko, imbes po na mainis ako, natuwa ako.
Alam naman ng lahat ang sitwasyon. I'm a Gentile, but I always ask to my Father, the Father of Israel, but I am a Gentile. Because I am an adopted son of God, I can still ask to God everything I want. And because of that conversation na nagkaroon po kami, sabi ko, doon ko naintindihan yung power ng prayer. So nasira po yung dalawang phone niya. May dalawang phone siya eh. Dahil every time na natatalo daw siya sa laro niya, binubugbog niya yung phone niya. To the point na ibinabato pa niya. Okay. May ganyan po bang ugali ang mga anak niyo? Kami meron. So gumawa po ng batas yung aking asawa. Sabi niya, tuwing nagkakamali yung amin pong bunso, bawa, usapan kasi yan, 9 o'clock ng gabi, dapat i-hand over niya yung cellphone niya kay Claire. So may mga gabi na hindi po niya isinuli yung cellphone niya, hindi niya isinuko yung cellphone niya. 5 days na hindi po siya magse-cellphone. Matindi tong asawa ko. Batas militar. So after yung buong 5 days, sobrang lungkot. Tortured yung anak ko. Ang masama, nung nandyan pa si Ash, siya po yung nakikipanood, tinuturuan niya, naaasar naman po yung isa, dahil nakikipanood siya. Masama. But you know, brothers and sisters, yung anak namin, inihintay yung 5 days. After 5 days, lalapit yung cellphone ko. Ibibigay naman namin. Next few days, before 9 o'clock, nandyan na ulit. Parang tayo lang, na kapag gabiles tayo, alam natin si Lord. Pero kapag medyo nakalimutan naman, di ba? Ganyan po ba kayo o ako lang? So sabi ng asawa ko sa akin, huwag mo siyang bibilhan ng bagong cellphone. So syempre, sabi ko sa kanya, ganun ba? So, papasok na po siya sa school. Sabi niya sa akin, Dad, bigyan mo ko cellphone. Sabi ng asawa ko, wag. Sabi ng isa, bigyan mo ko. Sabi ng mga asawa ko, wag. Pero ako, tatay ako eh. Kinuhanan ko siya ng bago. Tinanong ako ng asawa ko, kahapon lang to nangyari. Sabi niya sa akin, bakit ka bumili? Huwag mo munang ibigay. Sabi ko, kung hindi niya gagawin ang kanyang tungkulin, kung hindi siya sumusunod sa usapan, ako na tatay, gagawin ko ang aking responsibilidad sa kanya. Ganyan kasi ang Diyos eh. Hindi naman tinitingnan ng Panginoon kung good boy o good girl ka eh. Inihanda niya ang pangangailangan natin 2,000 years ago, hindi pa tayo nilikha sa mundong ibabaw na ito. Can I hear amen? Minahal ka ng Panginoon kahit nung ikaw ay makasalanan pa. He prepared all your needs according to His riches in His own glory kahit nung tayo po ay mga rebelde at lumalaban sa Diyos. Bakit ka naman hindi lumapit sa Diyos? Bakit naman hindi mo kumbinsihin ang sarili mo? Lumapit ka sa Panginoon anytime. Sabihin mo sa Kanya lahat ng iyong pangangailangan. Ipagkakaloob ng Diyos ang iyong pangangailangan. Can I hear amen?
Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang tamarin na lumapit sa Diyos. Sabi mo nga sa kanya, huwag kang tamarin na tumawag sa Diyos. Sabi ko, sayang lang. Sana ako may tatay din. Na po pwedeng lumapit ako sa kanya at magsasabing, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko nire. Ganun po pala yun. Ang mga matitinong tatay, di pa man humihingi ang mga anak, naghahanda ka na dahil alam mong tatay ka. At ganyan po ang Panginoon sa atin. Ang problema lang kung bakit hindi po tayo tumatanggap ay dahil hindi po tayo marunong lumapit, hindi po tayo marunong humingi, hindi natin alam ang paraan ng pagtanggap mula sa atin pong Panginoon. Makasalanan din po akong ama. Wala akong kakayanan na ibigay lahat ng pangangailangan ng aking mga anak. But you know, as a person with the Holy Spirit, alam ko, meron akong magagawa para sa mga anak ko. And I am preparing for their needs kahit hindi pa po sila humihingi sa akin. Why? That is my role as a father. So ganyan din po ang Diyos sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? So prayer is very important. Pastor, paano ba kasi mag-pray? Number 1, if you decide to pray, alam mo dapat ang bagay po nito. Letter A, alam niyo yung basics ng prayer, acts. Acts. Number 1 is adoration. Number 2, C is confession. Number 3, T is thanksgiving. Number 4, S is supplication. Alam mo, para matuwa lang din naman kasi ang Ama para sa iyo. Number 1, you need to adore Him. Purihin mo ang Panginoon. Sino ba siya sa buhay mo? Lord, thank you, you are my provider. Lord, thank you, you are my healer. Okay? Dapat kilala mo kung sino ang Panginoon. And you need to give praise and worship to your God. Purihin mo ang Panginoon mo. Amen? Can I hear amen? Diba yung lalapit ka sa tatay mo, nagrebelde ka, tapos lalapit ka sa kanya, hihingi ka na agad, tay, bigyan mo ko house and lot. Talagang babatukan ka niya. Pero yung paglapit mo sa tatay mo, ang tiyaga mo talaga. Believe ako sa iyo. Role model ka para sa akin. Di ba? Hindi mo naman kailangan bulahin, pero dapat lang sabihin mo sa kanya. Alam mo, ang tiyaga mo. Pag tinanong niya, bakit ka matyaga? Kasi ang tigas ng ulo ko, pero iniintindi mo pa rin ako. Di mo ba pwedeng i-praise din natin ang mga magulang natin? Ganyan din po sa Panginoon. Alalahanin mo, ano yung mga magagandang ginawa ng Panginoon sa iyo? God is so faithful. Lord, you are God. You are faithful. Nagkasakit ako. Nagkamali ako. Pero, pinagaling mo ako. And you need to praise God for that. Sabi mo nga sa katabi mo, marunong kang magpuri sa Panginoon. Ang problema po kasi sa tao kung bakit hindi ka marunong magpuri sa Diyos, wala kang personal na relation sa Diyos Ama. Pangalawa, hindi mo nakita ang kanyang ginagawa sa buhay mo. And so adoration, you need to learn how to adore God in your life. Number 2, kung gusto po natin magkaroon ng answered prayer, learn to confess all your sins sa Panginoon. Can I hear amen? Dahil yung kasalanan po natin, yun ang naglalayo sa atin sa Diyos. Hindi Diyos ang lumayo sa atin, tayo ang lumayo sa Panginoon dahil sa kasalanan natin. Because of our guilty conscience. Di ba natin napansin yan? Pag nagkasala tayo sa mga tatay natin, nanay natin, iniiwasan natin, tsaka lang tayo uwi pag wala sila. Tsaka lang tayo uwi ng bahay kapag tulog na po sila. Sila ba lumayo? Hindi. Tayo ang lumayo dahil nagkamali tayo, nagkasala tayo. Ganyan din po tayo sa Panginoon. Why a lot of people, ganun na kalayo, ganun na kalabo ang kanilang prayer life?
It's because of us. We committed mistake against God. And so when you come before the presence of God, sabihin mo sa Kanya, ang lahat ng kasalanan mo. Dahil sa totoo lang, sabi mo nga sa katabi mo, wala kang maitatago sa Diyos. Alam ng Panginoon ang lahat ng pagkakamali natin. So we need to confess. And then after confessing, nasabi na natin sa Panginoon ang lahat ng kasalanan natin, Monday to Sunday. Naintindihan niya yan. And then start to give thanks to God. Pasalamatan mo ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na Kanyang ginawa sa iyo. Ano yung mga dapat mong ipagpasalamat sa Diyos? Magdamag, nakatulog ka ng may kapahingahan. Nagising ka ng umaga. Di ba dapat magpasalamat sa Diyos? Sabi mo nga sa katabi mo, magpasalamat ka sa Diyos. Pagkatapos mo pong magpasalamat, then start asking of anything in the name of Jesus. Can I hear amen? Ilan ho dito, tatay at nanay? Lift your hands, please. Yung bang humingi anak mo sa'yo, kinuha niya, yung binigay mo, babalik siya ulit bukas, hihingi, ni hindi man lang siya nagpasalamat doon sa binigay mo, how do you feel? Ang hirap bigyan ulit ang isang taong hindi marunong kumilala na siya ay binigyan mo. Ang hirap magbigay sa isang taong hindi marunong magpasalamat. So I want you to think of this. Listen, pwede ba bang tumingin ang lahat? Gusto mo ba na maging katanggap-tanggap ka at nakakatuwa ka sa harapan ng Diyos? Alam mo, dapat bilangin ang mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo. Every day, you need to have record of your answered prayer. Alam niyo kung bakit marami pong mga tao ngayon, even Christians, kalyado ang puso, walang nararamdamang conviction sa Diyos. Walang nararamang joy sa puso nila sa Panginoon. It's because of this. Hindi natin alam pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng bagay na ibinagay sa atin. But learn to thank God of everything na tinanggap natin sa Kanya. I'm telling you. Every time na ma-acknowledge mo na may ginawa ang Diyos, lumalapit ka sa Kanya. Can I hear amen? Yan ho ang itsura ng mga taong nanlalamig na sa Diyos. Yung wala ng pagmamahal, wala ng feeling sa paglapit sa Diyos, yan. They no longer acknowledge that God is good in their lives. But if you have records at pinapasalamatan mo ang Panginoon sa lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa niya sa buhay mo, yan ang maglalapit sa iyo sa Panginoon. And then, kapag ikaw ay marunong magpasalamat sa Diyos, alam mo, your supplication ganun na lamang kadali. Lapit ka ng lapit, hingi ka ng hingi, pasalamat ka ng pasalamat, natutuwa ang Diyos sa iyo dyan. Ang tawag po dyan ay relationship. Meron kang na-build na relationship sa iyong Panginoon. Can I hear amen? So, sabi mo nga sa katabi mo, consider your prayer life. Check your prayer life. Number 3 is witnessing. Witnessing. In your notes, nilagay po natin dyan. Ano pa sabi ng Isaiah 43 verse 10? Isaiah 43 verse 10. Can we read it aloud? You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He.
Before me, no God was formed, nor will there be no one after me. Pinili ka pala ng Panginoon as His witness to speak in His behalf. And we are chosen for that. Yan dahilan kung bakit po tayo pinili ng Panginoon. Magsasalita tayo kung ano ang mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Acts chapter 5 verse 20. Ano sabi ng Acts 5:20? Go stand the temple courts, he said, and tell the people the full message of this new life. Ikwento mo kung ano ginawa ng Panginoon sa bagong buhay na tinanggap mo sa Diyos. Alam nyo kapatid, napakahalaga po na tayo ay maging witness. Magkwento po tayo sa ibang tao sa mga ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Can I hear amen? Ikwento mo sa ibang tao. Ano ginawa ng Panginoon sa iyo? Kaya nga napakahalaga po na meron tayong record. Di po ba? Meron tayong record ng mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. And then you will testify. Ilang sakit na ang pinagaling ng Diyos sa iyo. Ilang troubles na ang tinulungan ka ng Panginoon. Ilang needs na meron ka na tinugon ng Panginoon. And you will testify on that. Kaya every time we speak, madalas nagsasalita po tayo, I'm a product of a broken home, troubled noon, adik ako nung araw, binago ng Diyos. Salamat sa Panginoon, siya ang nagbabago ng buhay ng tao. And we will not stop witnessing for God. The more we witness, the more we experience God in our lives. The more you testify, the more the Lord will bless you. The more you speak about God, the more na magpapakilala ang Panginoon sa iyo. Can I hear amen? The more na ikaw ay nagsasabi kung ano ginagawa ng Panginoon sa iyo, mas lalo kang bibigyan ng Diyos. So witnessing is very important. Sabi mo nga sa katabi mo, magsalita ka para sa Panginoon. Look for people. Maghanap ka ng mga tao, ikwento mo, ginawa ng Diyos sa iyo. Minsan ho kasi, walang makwento ang tao kasi wala kasi talaga nangyari. Pero magkwento ka lang. Ano ginawa ng Panginoon sa iyo? Niligtas niya ako. Inayos niya buhay ko. Binuo niya ako. Tinulungan niya ako. Pinagaling niya ako. Ano yung trouble mo kahapon na inayos ng Diyos? Sabihin mo sa ibang tao ngayon. Can I hear amen? Tayo po ba? Sa personal po na buhay natin, matanong ko lang kayo, ano ba mga kinikwento nyo tungkol sa inyo? Wala akong nagkwento. Wala akong kausap. Leave me alone. Mind your own business. Ganon. And that's the reason why a lot of Christians today, sila po ay bumabagsak in their Christian life. Hindi na po ganon ka-active, hindi na po ganon ka-healthy ang Christian life. Witnessing is one of the very reason kung bakit nafe-fail ang marami. They stop talking about God, about their experience sa atin pong Panginoon. So sabi mo sa katabi mo, kinakailangang may karanasan ka sa Diyos. Can I hear amen? Kinakailangang meron kang karanasan sa Panginoon. Hindi po pwedeng wala. Sayang, hindi natin inabutan sina Jonah, no? Alam niyo si Jonah, yung kinain ng whale? Paano kaya siya nagkwento? Brad, may kwento ako sa iyo. Secret lang natin to.
Pagka nilunok ako ng whale. Ganyan kaya siya nagkwento? Hindi. Nagrebelde ako laban sa Diyos. Di po ba? Basahin niyo ang Jonah. Pinapunta niya ako sa ganito, pero sa kabila ako pumunta. Nagrebelde ako. Sumakay kami sa barko. Binagyo kami. Dahil ako ang may dala ng sumpa. Nung itinapon ako, nilunok ako ng whale. Di ba, ang ganda ng kwento niya. Pero alam mo, magandang balita, hindi ako na-digest. Para pala akong kangkong. Para pala akong malunggay. Hindi ako dinigest. Tapos isang araw, niluwa na lamang ako. Ang ganda ng kanyang kwento. Can I hear amen? Eh ikaw ba, anong kwento mo sa buhay? Alam mo, boyfriend ko yan noon. Pero ngayon, iba na boyfriend ko. Walang kwentang kwento. At sa totoo lang, mga kapatid, kaibigan, listen to this, mga kabataan. Ang dami niyong kwento, mga walang kwenta. Walang connect sa langit. Walang connect sa katotohanan ng daan papuntang langit. Kaya marami po kayong mga kwento nalilimutan na lamang. No record in heaven. Can I hear amen? Ngayon, mag-anniversary na po tayo. Magte-20 years na po tayo. Pwede po ba tayong mag-launch na po tayo at makitang we will all rise and shine for the glory of God. Can I hear amen? Can I hear amen? May kwento na po dapat ang buhay natin. Yung tayo po ay mapapagkwentuhan. Wala man tayo sa lupa, mawawala na tayo sa lupa, pero may kwento ka that will glorify God in your life. We need to become a living witness for Jesus. Paano ka pinagaling? Paano niya inayos ang troubled na family mo? Paano niya inayos ang troubled finances mo? Paano siya nag-provide para sa'yo? Ito po yung istorya. Amen? After witnessing is your fellowshipping. If you really want to grow as Christians, sukatin po natin yung init natin sa pakikipag-fellowship. Ano ho yung fellowship? Ano sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25? Hebrews 10:25. Can we read it aloud? Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Huwag daw po natin kalimutan ang pagsimba, ang pag-attend ng church. Okay? Dahil napakahalaga na tayo po ay nag-a-attend sa church. Anong gagawin natin pag nasa church na po tayo? We need to look for someone to encourage. Maghanap po tayo ng makausap. Hindi man po lahat. Pero maghanap ka lang na makausap mo sa church. I want to make a confession to you, brothers and sisters. Every time na ako po ay wala sa church, every time na absent po ako sa church, I always send a message to my wife o kay Chris. Sabi ko, nandito ba yung tao na ito? And they say, yes. Alam mo, nagdakil nga bang kanyak na daso na. Because these people are signed to me. They are sent by God as a sign and they are a point of encouragement to me. Salamat na nga lang at may nagpipicture. Every Sunday, meron bang nagpicture ngayon? Lalo na po sa atin ngayon, meron po tayong mga seating arrangements eh. Alam niyo yan? Alam ko itong bakanteng upuan na to, upuan ni Ate Edna yan. Okay.
Si Ma'am Ramwanga, alam ko kung nasaan yan. Every week. Memorize ko yan. At alam nyo, kapag nakita ko po yung picture at yung mga niro-roll call ko, wala. Nagkakaroon ako ng, alam mo yan, yung hindi kompleto ang akin pong isang linggo. Kasi alam nyo, isang linggo ako nag-pray para sa inyo. Pagkatapos ng linggo, nung dapat mag-fellowship, magpasalamat sa Panginoon, and we all lift our hands and worship the Lord because I know and I believe the more people pray, the more people worship, the more people give adoration sa building po na ito, ganun po kalakas ang fire na ibibigay ng Panginoon sa church. Are you with me? Pagkatapos wala ka. Sabi ko, naintindihan ba niya ang kahalagahan ng fellowship? And so you know, brothers and sisters, today, a basic teaching ng isang Kristiyano ay yun pong pagpapahalaga po natin sa pagsimba, fellowshipping. Can I hear amen? Your fellowship is very important. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga, fellowship mo. Wala man pong nagsabi sa iyo, pero alam mo ba, just merely you attending the church, meron na encourage sa iyo. Are you with me? Alam mo, mas tumataas po yung fever ko sa paglilingkod sa Panginoon kapag nakikita ko na, yung mga members sa church, umulan, bumagyo, nandun. Pero ang hirap yung konting ambon lang hindi na nakarating sa church. Alam mo, kami na pastor, nag-iisip din kami, kumusta siya? Nagkasakit ba siya? Lalo na kung wala kang contact, magpe-pray ka, Lord, pagalingin mo siya. Yung pala nandun nakikipag-disco lang. Sabi mo sa katabi, tapikin mo nga siya na malakas. Fellowship is very important. Can I hear amen? So fellowshipping. That's number 4 na po ba tayo? Patapos na po tayo. Huwag kayong magalala. Number 5 is the obedience to the Word of God. Your obedience to the Word of God. Sabi mo sa katabi mo, your obedience to the Word of God. Mahalaga po na tayo po ay mag-obey ng salita ng Panginoon. James chapter 1 verse 22. What the Bible says? Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Can we read it again? Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Parang ngayon, nag-uusap tayo, di ba? Huwag kang matuwa na makinig lang. Gawin mo naman yung napakinggan mo. Amen. Wala naman yata tayong sinabi dito na ikasasama mo. Meron po ba? Lahat ng pinag-uusapan po natin dito, mukhang maglalapit sa iyo sa Diyos. At mukhang maglalapit sa iyo sa blessing. So do what the Bible says. Can I hear amen? Do not just be listeners, but be the doers. Be doers of the word. James 1:25. Ano sabi po ng verse 25? Come on. Go. Let's read it. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Can we read it again? But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom, sabi nga po natin, freedom, and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Ibe-bless ka daw sa lahat ng iyong ginagawa. Ilan ang excited po dito?
Yung i-bless siya sa lahat ng kanyang ginagawa. I-bless ka sa exam mo. I-bless ka sa iyong graded recitation. I-bless ka sa family mo. I-bless ka sa finances mo. I-bless ka sa health mo. Are we all excited for this? You're all excited. Ano sabi po ng Bible? Kinakailangan gawin mo ang mga bilin ng Diyos. Gawin mo sinasabi ng Panginoon. Gawin mo kung ano natutunan natin. Okay? So ganyan po kahalaga ang obedience sa salita po ng Panginoon. Okay? So brothers and sisters today, let's check. Okay? Sana meron po tayo, sana may thermometer ang Christian life natin, ano? Sana magawa ng paraan, ano? Na bawat sa atin pagpasok, babarilin ka sa ulo, makikita yung fever mo. Parang nung pandemic, lahat ng papasok, boot. To check, are we okay? Are we okay? Sabi mo sa katabi mo, are you okay? Woo! Tanungin ako natin sarili natin, are we okay? Yung ganito, kapatid, listen, pwede ba bang tumingin kayo sa akin lahat? Yung bang magra-rapture na mamaya, kasama ba tayo? Kasama ba tayo? O yung babalik na ang Panginoon, kasama ba tayo na magdadamit ng white robe na aakyat sa langit? Church, it's not a joke. But remember, we are now living in the last of the last days. If we are not ready in meeting the Lord, whether the rapture o yung pagbabalik na mismo ng Panginoon, paano po tayo? Pangalawa, gusto ko pong ipaalala sa atin, ang dami pong naghihintay na mga tao na dapat po natin encourage. Kung hindi po tayo maging mature, kung hindi po tayo maging stable sa Christian life po natin, paano sila? Your life is very important. Kung bakit namatay si Jesus para po sa atin, para po iligtas po tayo, at para po tayo ay magbigay ng kapurihan sa Kanya. Can I hear amen? So brothers and sisters, I want every one of us, please do your best to grow in your Christian life. Wag ho sana tayong mawala sa gitna ng kalooban ng Panginoon. Sayang ang kinamatayan ng Diyos. Ano ang sabi ng awit natin kanina? Kung sa palagay po natin, we're not okay. The cross is still standing. The grave is still empty. It's because merong pong ginawa ang Panginoon sa atin. Yung kanyang inumpisahan, ipagpatuloy po natin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Shall we all rise at tayo po'y manalangin? Hallelujah. Jesus, we bless you. Can we just say thank you to Jesus? Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng mga magagandang bagay na Kanyang ginawa sa buhay natin. Ang dami pong mga bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Kanya. Your life, your health, the breakthroughs that you have experienced, the families na meron ka. You need to thank God for that. The talents na meron po tayo, every skill na meron po tayo. Because God is so faithful. Then in spite of our unfaithfulness, He remained faithful. Church, ang dami natin din pangangailangan sa Panginoon. I know that all of us here, we're all excited to receive new things from God. But consider, gaano po ba kalalim ang pagkakilala natin sa Panginoon? He is not a God that He is not the God that condemns, but He is the God of grace. Kahit gaano man kalaki ang naging pagkakamali at pagkakasala natin, He still understands, He still forgives us, He still loves us. And so today, I want you to lift your hands as high as you can at lumapit ka sa Panginoon. He is the God of the Bible na nagsabi,
come, and I will give you rest. He is still the God of the Bible na nagsabing, by His stripes, we are all healed. Gaano man po tayo katapat o hindi naging matapat sa Diyos, God is faithful to His promise. If you ask anything in the name of Jesus, He will give it. But brothers and sisters, higit pa dyan, ang dami pong mga dapat nating maranasan sa Panginoon. I want you to grow in the knowledge of God. I want you to grow in the grace of God. More. There are more things, more experience na dapat mong mapagdaanan. God is faithful. God, forgive us kung kami man ay nagkamali at nagkasala. Kung hindi po namin pinrioritize in our life our relationship with you, dahil sa aming mga maling kaisipan, maling mga priorities. Lord, ang daming mga nawalang panahon sa amin. We suffered so much. Because of our lack of knowledge, even our families are suffering. God, alam namin, hindi ito ang nais mo. It is your perfect will that you will give us freedom. It is your perfect will that you will give us your salvation. That even when we are still sinners, Lord, namatay ka para sa amin dahil sa iyong pagmamahal. You have given, O God, the best, sacrificing your life upang kaming lahat ay ma-establish as children of God. But Lord, we rebelled against you. We rebelled against your word. Forgive us, O God. At sa araw nito, Panginoon, kaming lahat ay lumalapit sa iyo. Revive us in the name of Jesus. Can we say this prayer? Ask God for revival. Ask God to touch you. Ask God to give you the power and the anointing. The boldness of coming before the Lord. Lord, give us your Spirit. Give us the hunger, Panginoon, to experience you in this life. Oh God, fill us with your Spirit now. Touch your people. Touch our hearts. And open our spiritual eyes so we can see you, oh God. Open our ears so we can listen. Open the eyes of our hearts, oh God, so we can see your perfect will. Ibalik mo kami, Panginoon, sa daan ng katwiran. Ibalik mo kami, Panginoon, sa daan ng kaligtasan at ang daan ng tagumpay. Lord, in this pastoral prayer, I pray, bring forth revival, O God, in the spirit of your people. Lord, ibalik mo kami sa aming first love. The very desire na mag-aral ng salita mo, Panginoon, araw-araw. Ibalik mo kami, Panginoon, doon sa pagnanasa na kami, Panginoon, ay maki-fellowship sa iyo in our prayer life, to experience you, O God, every day in our prayer life. And God, may you give us even the power and the courage that we will also testify, O God, because you have done great things in our life. Ipapangalandakan namin, Panginoon, kami ay anak ng Diyos.
that even in our fellowship every Sunday, may we have the power and the courage, O God, to take someone, to encourage, to pray, to testify, O God, na Ikaw nga ang aming Diyos. And Lord, I also pray today, make us doers of your word and not hearers only. In the name of Jesus. Lord, make us doers of your word and not hearers only. For I believe, O God, kapag ginawa namin ang mga bagay po na ito, we will all prosper. Kaming lahat, Panginoon, ay magbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan. So Lord, I speak blessing for your people now. Lord, supply their needs according to your riches and your own glory. Give them the healing they need. And I pray, Lord God, give them the fire in the name of Jesus. Give them the oil so that, oh God, their fire will continue burning. At Panginoon, something great will going to happen. New things will come. New experiences, Lord, will happen to your people. Maraming salamat, O God, at sa araw po na ito, sa aming pag-iwalay, samahan niyo po kami. Ingatan niyo po kami. And Lord, as we celebrate even the anniversary next Sunday, I pray, do great things, O God, for your glory. Father, we bring you back all the praise, all the glory in the name of Jesus. And everyone will say, Amen. All right, before we go, meron ho tayong yung anniversary po natin. Don't forget. And then may mga papel po kaming binigay sa inyo. Pwede po ba ilista ninyo yung mga pangalan ng attend? Siguraduhin po natin na sila po ay makakarating. Okay? Okay? Ibalik po yung mga papel ngayon para po mai-prepare po natin yung atin pong venue. God bless po.